Bakit ganyan ang Pag-ibig housing loan? Bukod sa final computation ng realty developer, 8K monthly, pero nung nag-approve na ako ng Pag-ibig loan, 10K na monthly. Ano yun, Dayan? Okay, ganito yung Ma'am RLC, no? So siguro di lang po na-discuss sa inyo ng inyong agent yung MRI and fire insurance. Actually, tinakil ko na po yan dito sa ating mga content tungkol po sa MRI. Ano ba yung MRI at yung fire insurance? Yung MRI po, yung mortgage redemption insurance. So for example, kayo po si principal buyer, or ako na lang po, for example, nag-avail po ako ng Pag-ibig housing loan, and then nag-avail po ako ng property, okay, through Pag-ibig financing. And then suddenly po, nung nagbabayad na po ako ng monthly amortization kay Pag-ibig, for example, 1 year pa lang na deads na ako, no, sa di nasang pangyayari, okay, automatic covered ng MRI, yung insurance, yung mismong property, mapo-fully paid po yun. Okay, as long as na ako lang po yung principal. And then, kapag nasunog naman yung property, let's say hindi sinasadya, nagkaroon talaga ng aksidente or nadamay yung property unit mo, okay? So sagot naman yan ng fire insurance. So napaka-importante ng dalawang insurance na to. Minsan, iisipin natin na additional gastos siya dun sa binibili natin property. Pero alam nyo ba, kung iisipin natin, yung binili natin property, nagsiserve din talaga siya as insurance. Okay, just imagine, no, yung insurances natin, 'di ba? For example, i-relate natin sa life insurance sa buhay ng tao, 'di ba? Maraming mga nag-offer ng life insurance, mga nakikinig natin mga partners diyan, 'di ba? So nag-offer sila ng life insurance. So ikaw, ini-insured mo yung sarili mo para kung merong mangyari sa iyo, okay, merong makukuhang pera yung loved one mo, yung may iwanan mo. Okay? So ganun din po sa property. Nag-avail ka ng property, may kasamang monthly amortization, mortgage redemption insurance, tsaka fire insurance. So isa yun sa mga protection tulad natin mga buyer, installment buyers. So kumbaga kung isipin mo, ma-deads man tayo, mawala man tayo, insured tayo. Yung property mafo-fully paid. May iwan sa mahal mo sa buhay. Kung sino man yung beneficiary mo. It's either asawa, anak, okay, yung partner mo sa buhay, yung loved one mo. Depende po sa magiging beneficiary po ninyo. So bakit na maganda rin yung property, okay, para rin siyang life insurance? Kasi nga po, may property ka na, 'di ba? Fully paid na yung property mo. Kapag na-deads ka, nagamit mo yung MRI mo, tapos pwede mo pang ibenta or i-resale yung property someday, okay, sa maiiwanan mo. So kumbaga dalawang purpose, 'di ba? Pwede mong paupahan or pwede mong ibenta ulit pag tumaas yung value someday. Okay, fully paid na yung unit mo, pwede mo pang i-convert into money yung property na kinuha mo. So, mukhang magiging dayaan lang siya kapag hindi po dinisclose sa atin. So, patuloy lang po kayo na mag-follow po dito sa ating account at sana marami po kayo natutunan. Maraming salamat po sa pag-comment nyo, Ma'am RLC. So, huwag nyo na rin pong kalimutan mag-follow. Maraming salamat po. God bless.